Delikado po ang balita na ito mga kaistoryan, nakakaalarma po ito. Ang sabi nga po ng isang senador ay isa itong national security threat. Ang Manila Bay po mga kaistorya, posibleng napasok ng Chinese military. Dahil mga kaistorya, may sinasabi po na isang dredger, yung nagsisipsip ng buhangin sa ilalim po ng dagat, yung mga nasa reclamation, karaniwan ginagamit yan, ay merong mga naaresto po dyan na 13 Chinese. At doon po mga kaistorya, sa pag-aresto sa kanila, may nakumpiska po. Mga nagtatrabaho po yan sa mga dredgers, mga kaistorya, na Chinese company. May nakumpiska po na military uniform, PLA Army uniform, mga kaistorya. Naku, delikado. May kinalaman din po dyan ay agad pong nag-utos si PBBM na halughugin, galugarin ang mga dredging vessels dyan sa Manila Bay. Lalo na ngayon na may nabalita po mga kaistorya na may isang dredging vessel mula sa China na nagpapalit-palit ng pagkakakilanlan, unang pangalan, hinala nga po. At yung dredging vessel na yun mga kaistorya, pumupunta din sa Zambales. Alam natin na sa Zambales, talamak po mga kaistorya yung exploitation po ng black sand. Kinukuha, sinisipsip po ng China. Oo. At may kinalaman po dyan mga kaistorya, pinaiimbestigahan na po yan sa mababang kapulungan ni Representative Leila de Lima, yung mga dredging vessels na yan sa Zambales. Naku, ini-exploit tayo ng China sa sarili nating bansa. Mga kaistorya. At ito pa speaking of Leila de Lima, dyan din mismo sa Jose Panganiban, Camarines Norte, bayan kung saan dyan mismo nakatira ang angkan ni Senator Robin Padilla, abay meron din diyang nakita na ispatan, mga kaistorya, na Chinese vessels na nangunguha ng iron ore, dinadala sa China. Naku, Senator Robin Padilla, ano po ang masasabi ninyo at ano po ang aksyon ninyo dito? Bayan po mismo ninyo yan. Malapit lang po yan mga kaistorya, doon sa bahay ng ancestral house ng pamilyang Padilla. Ito pa, sabi din ng isang senador, yun mga nagtatrabaho sa dredging vessel, mga kaistorya, ng mga Chinese, abay pagkatapos ng trabaho ay pagala-gala, kahina-hinala sa Manila Bay. Kumbaga mga kaistorya, nagmamasid, nagtitik-tik, at ito pa ang nakakabahala dyan. Yung mga Chinese national na yan, undocumented, walang kaukulang papeles, at nagtatrabaho sa isang Chinese company dyan sa Manila Bay Reclamation, mga kaistorya, na yung Chinese company na yon ay siya ring kumpanya na nagtatayo ng mga gumagawa ng military facility sa mga kinamkam ng China sa West Philippine Sea. Hindi ba't may military facility ang China sa Mischief Reef na kung saan ay sakop pa nga ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Naku, ay ano ba itong balitang ito? Baka mga kaistorya, dahil sa pagiging busy natin ngayon sa usapin po ng flood control scandal, ay ginagapang na pala tayo ng China na wala tayong kaalam-alam. Ay sana naman po sa atin pong Presidente BBM ay tutukan po ninyo ito ng pansin, dahil hindi po ito ang unang pagkakataon na may lumabas na mga ganitong balita. Kaya siguro natawag ng isang senador na ito po mga kaistorya ay national security threat. Ito yung balita, Marcos orders Coast Guard to inspect all Manila Bay dredgers. So inutusan ni PBBM ang Coast Guard natin na inspeksyonin yung isang yung mga dredger dyan sa Manila Bay. Dahil nga po mga kaistorya, ay may naiulat na itong dredging vessel na ito, mga kaistorya, nagpapalit-palit ng pagkakakilanlan. Ang unang kumbagay pangalan, nasa 30 pagkakakilanlan ang ginagamit niya. Pero isang dredging vessel lang yan. At pumupunta ito mga kaistorya sa Zambales. Ang report mga kaistorya nang galing kay Ray Powell. Naalarma ang palasyo dahil dyan sa sinabing yan ni Ray Powell, mga kaistorya.
Oh, ang sabi, Powell's analysis found the vessel simultaneously broadcast multiple identities. Yun na nga nagpapalit-palit mga kaistorya ng pangalan. Last weekend, the ship dropped its Philippine identity while conducting a 4-hour dredging operation at Santo Tomas River mouth in Zambales. Then resumed broadcasting it upon re-entering Manila Bay. Kaya nahinala ang ginagawa nito mga kaistorya. Hindi dapat ganito. Kaya tama lang mga kaistorya na ito ay imbestigahan. Ito yung artikulo ni Ray Powell mga kaistorya kung saan sinabi niya po yung tungkol dyan. At ito yung binasihan po ng order ni PBB na inspeksyonin ang lahat ng mga dredging vessels dyan sa Manila Bay. Ayan nasa 30 identities ang ginagamit niyang dredging vessel na yan. Aba, ay talaga itong China, oo. Bukod pa dyan, ito noon pong nakaraang taon, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, nakaraang taon ito Oo nga, noong 2024. Si Senator Risa Hontiveros, nag-privilege speech po yan, mga kaistorya. Ang sabi niya, isang shocking discovery. Ito nangyari po ito, mga kaistorya, sa Mariveles, Bataan, kung hindi ako nagkakamali. May 13 kahina-hinalang Chinese national na naaresto doon. At ang nakakaalarma doon, nung naaresto ito, doon sa kinalululanan po nila mga kaistorya, may nakumpiska po na army uniform ng China. Kagaya din nung nakumpiska sa Pogo Hub sa Pampanga. Kaya nga ito, sabi ko sa inyo kanina, delikado, nakakaalarma ang balitang ito. Ito yan mga kaistorya Hontiveros alarmed over 13 Chinese found in dredging ship off Bataan. Natandaan nyo yung sinabi po ni Ramil Madriaga tungkol kay Harry Roque? Doon sa land grabbing issue? Na kung saan mga kaistorya, nakita niya, mga kausap ni Harry Roque doon ay mga kahina-hinala ikang tao na ang salita ay Chinese. So mga Chinese national. At mga naka-uniforming pang sundalong Chinese. Ito Bataan same location mga kaistorya, kagaya ng sinasabi ni Ramil Madriaga. Opposition Senator Risa Hontiveros couldn't help, palakihin ko, but sound the alarm over the reported presence of 13 undocumented Chinese nationals found on a dredging vessel in Mariveles, Bataan. Same location, kagaya ng sinabi po ni Ramil Madriaga. Coincidence lang kaya ito? Nagkataon lang kaya ito? Mga kaistorya. Nagkataon lang kaya yung sinabi ni Ramil Madriaga at yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech noon pong December 2024? Nakakaalarma na ito. Ito pa. Naalala ko lang yung sinabi din po mga kaistorya ni Senator Ping Lacson. Noon na yan, senador siya noon, di ba? Tapos ang termino niya, din nagpahinga siya, din tumakbo uli, senador ulit ngayon. Nung last na siya senador, sinabi din niya na nakatanggap umano siya ng impormasyon. Take note, si Senator Ping Lacson, hindi yan basta-basta naglalabas ng impormasyon na hindi beripikado. At intel ang inlalabas niyan. Alam niyo naman, sundalo yan, di po ba, mga kaistorya? At magaling yan sa investigasyon. Nakatanggap umano siya ng impormasyon na nasa 2,000 hanggang 3,000 sundalong Chinese na ang nakapasok sa Pilipinas dahil umano dyan sa Pogo. Di ba? O napahinga ang issue ngayon, di po ba? Kahit nga ako, natigil mga kaistorya ang pagtalagay ko sa China sa West Philippine Sea dahil sa mga issue pong pampolitika inside our country. Yung mga tinatawag po mga kaistorya na internal affairs. Ay hindi kahit habang tayo po ay busy-busy, kagaya ng tanong ko kanina sa mga usapin na yun na bangayan sa politika at issue po ng korupsyon, sa mga proyekto ng DPWH, ay palihim naman tayong ginagapang na ng China kasi may biglang lumitaw uli na balita. Tingnan nyo ito, balikan ko ito, mga kaistorya. Kaya nga nakakaalarma, sabi ko sa inyo Laking gulat at pagtataka ng Philippine Coast Guard na sa isang routine pre-departure inspection para ma-secure ang Master's Declaration of Safe Departure, the crew members attempted to deny them entry. Ayaw silang papasukin. Yung Coast Guard, dun sa dredging vessel. Okay naman daw ang mga dokumento nila. Ay nakaamoy ang Coast Guard natin, mga kaistorya. Ayun, pinasok. At nang
Siniyasat pa nila yung dredging vessel, ayun na nga, nakakita ng PLA uniform. Uniform po yun ng Chinese military, army. O di inaresto yung 13 na undocumented Chinese nationals. Eto pa, hindi lang yan si dating Representative Erwin Tulfo na ngayon ay senador na, mga kaistorya, ito, naalarma din yan. Sa balita naman, ito, 2024 din ito. Mas maaga ito, kasi yung kay Senator Risa Hontiveros, December yon, 2024. Ito, July 7, 2024. Anong sabi? Congress urged to hasten Manila Bay Reclamation Probe. Bakit? Basahin natin. Congress should expedite the inquiry on a reclamation project in Manila Bay following the recent arrest of 9 Chinese nationals. Bago pa, yung 13 nationals na sinabi ni Senator Risa Hontiveros na undocumented din na inaresto, December 2024, may naaresto na din July 2024, siyam na Chinese nationals. Na who disembarked from a dredging vessel. Nasa dredging vessel din. Ayan ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Representative pa siya noon ng ACT-CIS. Ito yung sinasabi ko. Dito muna tayo. Tinawag niya po ito na national security threat. Tulfo filed a resolution last year asking a House probe on the Manila Bay reclamation due to national security threat after learning that all workers on the said project are Chinese nationals. Ay kung mga walang papel, ipinasok yan dyan ng palihim. Mga walang papel Di ba? Ito yung sinasabi ko noon na bumababa ng barko nila ang mga manggagawa na Chinese at umiikot dito sa Maynila po, mga kaistorya. Ang tanong ngayon, ano ang pakay nila para gumala sila sa Maynila gayong wala silang mga visas? Ano yan, nagtitik-tik? Nagtitik-tik. The United States Embassy was the first to express concern about the reclamation after it was learned, natuklasan din ng US Embassy, that a Chinese company was involved in the project. Naku, sa Manila Bay Reclamation, involved ang isang Chinese company. Na yung Chinese company na yon, ito yon sa susunod na paragraph. He noted that the company China Communications Construction Corporation. Ano yan? Yung China Communications Construction Corporation na yan. Bukod sa kumpanyang gumagawa dyan sa Manila Bay Reclamation, yan din yung, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, babasahin ko, which is in charge of the dredging and reclamation operations, is the same company responsible for building air and naval bases in territories belonging to the Philippines in the West Philippines. Yan yung binanggit ko sa inyo kanina. Yang China Communications Construction Corporation na yan na siyang in charge sa dredging at reclamation sa Manila Bay, yan din yung kumpanya na gumagawa ng airbase at naval base sa West Philippine Sea. Yan yung mga part ng West Philippine Sea na kinamkam ng China, kagaya ng Mischief Reef. Nakakaalarma o hindi? Mga kaistorya. O yung mga pro-China dyan. Anong pipiliin ninyo? Sariling bayan nyo? Sariling bansa ninyo? O ang China? Before the arrest of the Chinese nationals, the Bureau of Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. disclosed that they immediately conducted a surveillance, so on and so forth. Nawala na ako ng update dito Ewan ko. Parang ito po ang kaistorya, ang pinagaan na lang ang issue na ito Pero, ewan ko lang Alam nyo naman sa gobyerno, basta may involved na pera, maraming napapatahimik ang bibig. Pera na, hindi nakasipir na ang bibig. Sana naman hindi ganun ang nangyari. Otherwise, baka mabulaga na lamang tayo mga kaistorya. Tayo pala mga kaistorya na invade na ng China. Wag naman sana. Mga kaistorya. Ito pa. Ito pa. Di ba't itong pinaiimbestigahan na ito ni PBBM, pinagagalugan ni PBBM ang mga dredging vessel sa Manila Bay? Dahil dito sa isang dredging vessel na galing sa China, na nagpapalipat-lipat from Manila Bay to Zambales, na nagpapalit-palit din ng identity, mga kaistorya,
Speaking of Zambales, ito, si Representative Laila de Lima, November 7, 2022. Ang tagal ko na ito mga kaistorya na nakita. Hindi ko lang ginawa ng content, pero kumbaga easy na sa akin na i-research kasi nga dati ko nang nabasa at dati ko nang nakita. Ito, 10 ships, 10 daw po, na barko are seen docked this morning near the coast of San Felipe, Zambales. Base sa impormasyon, ilang araw na raw ang mga barkong yan doon. Yan po ay nangunguha ng black sand doon. May mga nakausap po akong Zambalenyo. Naligo ako dyan. 2 beses po ako naligo dyan during my stay that time dyan sa Zambales. Naligo talaga ako dyan sa West Philippines Sea, sa Zambales. Actually, pagpasok mo pa lang ng Zambales, mula dyan sa may bandang makikita mo na sa may bandang Subic, may makikita ka na mangilan-ngilan Pero pagdating mo po dyan sa Kabanggan, San Felipe, Butulan, yan na makikita mo na maraming Chinese vessels dyan na dredge, kinukuha yung black sand. May kausap ako doon na marami na raw doon mga residente na dating nakatira sa tabing dagat, umalis na't lumipat. Bakit? Kasi inabot na ng tubig dagat yung bahay nila, nilamon na ng tubig dagat. Why? Kasi dati daw yung bahay nila malayo pa sa tubig dagat. Bagaman nasa baybayin nakatira. Mula daw po nang mag-extract po ito ng itong mga Chinese vessels na ito ng black sand doon, unti-unting kumbagay kinain yung baybayin hanggang sa inabot ang mga bahay nila. Kaya lumipat sila ng tirahan. Mangingisda yun, yung kausap ko na yun, mga ka-story. At aware siya doon sa mga presensya ng Chinese dyan sa West Philippine Sea na nambubuli sa mga mangingisdang Pinoy. Naranasan niya rin yun. Oo. Eto, isa ng mambabatas na alarma. What are these ships? What are they doing there? Are our authorities checking this out? Hello, local government of Zambales, what are you doing? Anong ginagawa po ninyo? Hindi kayo aware? Dito, taon na yan dyan, ilang taon na yan dyan. Hello? Hello? Kumusta po kayo dyan? Recall that in a recently filed House Resolution number 424, I called for a congressional inquiry to probe into this reported dredging and sand extraction activities in the province of Zambales. Pinaiimbestigahan na ni Congresswoman Laila de Lima, particularly in the municipality of San Felipe, to determine their compliance, so on and so forth. May mga nagsabi naman ganito, ganyan ika. May mga dahilan silang ibinibigay. Legal naman daw, ganito, ganyan. Mahirap paniwalaan. Yung mga vessel na yun, Lahar, Santo Niño, San Felipe, Zambales. Ito naman, Lahar, Santo Niño, so on and so forth. Nasa bunganga yan ng Ako, nakita ko yan. Diyan sa bunganga na yan, ng ilog. Ilog yan Ilog yan, may tulay dyan. Literal National Highway. Oo, makikita mo yan. Yung mga vessels na yan. Ayan may video. Maligo ka nga lang doon, kitang-kita mo. Nandun talaga yan, totoo yung sinasabi na yan ni Representative Laila de Lima, mga kaistorya. Totoo yan. Punta tayo, Camarines Norte, sa aking probinsya, sa aking bayang Sinilangan. Mga kaistorya. Jose Panganiban, bayan ng Mambulaw. Dati Mambulaw ang tawag dyan. Yung Mambulaw kasi ang ibig sabihin ng ginto. Kasi maraming minahan ng ginto dyan sa San Jose at sa Paracale. Ang tatay ko nga po ay dating minero po ng ginto. We receive reports of the presence of several ships in Jose Panganiban, Camarines Norte, allegedly meant or set to transport extracted iron ores to China. Nako, China ang nakikinabang sa mga natural resources natin. Is this legal? Ano na naman kaya ito at sino ang nasa likod nito? Pinoy talaga, Pinag-aaralan ba ang posibleng epekto at kalikasan? Sa kalikasan at komunidad, we must look into this activity to ensure that it is legitimate and safe. Maybe the Mines and Geosciences Bureau can shed lights on this. Likas na yaman naman sa pinag-uusapan dito, hindi dapat ipinagkakikibit. Balikat lang. Nako, Senator Robin Padilla, ayan
Ano pong masasabi niyo po rito? Baka sasabihin, hindi ko trabaho yun, senador ako. Naku po naman, oo. Ay, nako. Sabi ko nga mga kaistorya, bayan kong Pilipinas, ang hirap mong ipagtanggol. Why? Kapwa natin Pilipino, nakakalaban natin. Ang hirap mong mahalin Pilipinas. Mga kababayan ko, gising. Pakishare po. Malaman ng mga kababayan natin ito hanggang sa makarating pa sa kaalaman ng mas maraming mga autoridad, lalo na sa mga local governments. Hindi po biro ang impormasyong ito, mga kaistorya. Totoong nakaka-alarma po ito. Lalo may mga nababanggit na impormasyon tungkol sa Chinese military. Bakit nakukumpis ka sa dredging vessel? Imposible naman. Maniniwala ba kayo na sila'y karaniwang o mga civilian lamang sila, itong mga undocumented Chinese nationals na ito na naaresto? Bakit meron doon sa kinalululanan nilang dredging vessel na uniform ng Chinese military? Diba? Nakaka-alarma yan, hindi biro yan, mga kaistorya. Nakaka-alarma po yan. Sama-sama po tayo mag-atid ng balita at katotohanan sa buong mundo. Paki-share po at paki-like, mga kaistorya, yan ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, kritisismo, reaksyon ng inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong lahat, mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin at higit kanino man, maraming salamat sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.